Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Nakatira ako malapit sa ilog. Kapag in English po yan, ang dapat nyo po munang i-translate ay itong ako bilang I. Sumunod po itong nakatira bilang live. Tapos itong malapit bilang by. At itong sa ilog bilang the river. I live by the river. I live by the river. Para sa nakatira ako malapit sa ilog. Okay, isa pa pong halimbawa. Nakatira ka o kaya nakatira ikaw malapit sa bangin. Kapag in English po yun, you live by the cliff. Okay, isa pa pong halimbawa, nakatira tayo malapit sa dagat. We live by the sea. Okay, subukan naman natin itong sila. Nakatira sila malapit sa sapa. They live by the creek. Okay? Ngayon naman po, pag ang gusto nyong gamitin ay siya o itong Mario, dapat po yung ating verb dito na nakatira, kapag in English po ay isasama nyo na po itong S na nasa loob ng parenthesis, magiging lives. Pag sinabi nyong she, ang isusunod nyo po ay itong lives. May S na po sa dulo. Okay? So, subukan po natin. Nakatira siya malapit sa Riles. Kapag in English nyo po yan, kung yung siya ay lalaki, he ang gagamitin. Kung babae po ay she. Okay, so gamitin natin ay lalaki. So, pag tinranslate natin ng siya, tapos lalaki ang ating tinutukoy, he po ang gagamitin natin. So, he ang gamitin natin. He lives by the railway. He lives by the railway. Okay po. Ngayon, subukan naman po natin ay yung particular na pangalan, katulad po nitong Mario. Nakatira si Mario malapit sa highway. Kapag in English po yan, Mario lives by the highway. Okay po. So, ang itinuturo ko po sa inyo dito ay itong preposition na by, na maaaring ang ibig sabihin ay malapit. Okay? So, pag gusto mong sabihin na malapit sa ilog, hindi naman talaga dapat sa mismong ilog ka nakatira, di ba? At delikado yon. Ganon din sa bangin, sa dagat, sa sapa, alangang dyan po kayo mismong nakatira. Malapit lang po kayo. Di ba? Kalapit lang kayo. Pag gusto nyo sabihin kalapit kayo noong lugar, ito po, by, pwede nyo pong gamitin. Okay? At ang maganda po dito ay makakapag-English na po agad kayo kasi meron po tayong pattern na sinusunod na kung saan ay makakabuo po tayo ng tamang English gamit po itong preposition na by. Okay? Bali, ito pong live po natin, kung mapapansin nyo, ay nilalagyan natin ng S sa dulo kung gagamit tayo ng he o she o particular na pangalan na isa lang ang bilang. Pero pagdating dito sa I hanggang dito sa they, ito lang po, live, walang S sa dulo. Okay? At ang impormasyon na ibinibigay po natin ngayon ay pang ngayon. Naka-present tense. Sinasabi mo na ikaw ay nakatira malapit sa bangin ngayon. Pag tiningnan ko yung tirahan mo, talagang malapit nga pala yung tirahan mo sa bangin. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng present tense. At nalalaman po nating naka-present tense yan pag tiningnan nyo yung verb po natin. Pag ang verb po natin ay katulad po nitong live, ay ginamit nyo dito sa I hanggang dito sa they, naka-present tense po yan. Okay? Pero pag itong live ay nilagyan nyo ng D, letter D sa huli,
pag yun ay tinagalog natin, tumira. Hindi nakatira, tumira na. Kumbaga, ang pinag-uusapan naman natin ay nakaraan. So, yan ang mga dapat yung tandaan. Okay? Kaya po tayo nagkakais sa dulo kasi naka-present tense po tayo. May batas po ang present tense pag ang ating gagamitin ay he, she, o itong si Mario na isa lang ang bilang na particular na pangalan, dapat yung verb natin ay dagdagan natin ng s sa dulo o es sa dulo. Pero sa pagkakataon na ito, s po sa dulo ang ating inilalagay kasi ang live po ay kapag in-spelling na naka-present tense tapos ipapartner sa he, she, o itong kay Mario, s po talagang inilalagay, hindi es. May kanya-kanyang batas po yan. At makikita nyo po yan sa dictionary pag naka-present tense. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng maigi po ito kasi kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na gamit. At ito po ay kalimitang ginagamit ng mga Amerikano, itong salitang by. Itong preposition by na ang ibig sabihin din nila ay itong salitang malapit. Kaya maganda pong matutunan nyo agad ito. Okay po? Maraming salamat po.